What does it mean to work out salvation with fear and trembling? We're going to answer that question. You can also discover more on gotquestions.org. In Philippians 2:12-13, Paul writes, "Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act according to his purpose." That's about my salvation. This text is often misused to instill fear into people, warning them that it means they can lose salvation. I am insulted. This isn't about money. It's about respect. What does it mean to work out our salvation with fear and trembling? Paul can hardly be encouraging believers to live in a continuous condition of nervousness and anxiety. That would contradict his many other exhortations to peace of mind, courage, and confidence in the God who authors our salvation. And it's peace of mind for me, The Greek word translated fear in this context can equally mean reverence or respect. Paul uses the same phrase to refer to Titus as being encouraged by the Corinthians' reception of him, with fear and trembling, that is, with great humility and respect for his position as a minister of the gospel of Jesus Christ. Paul himself came to the Corinthian church in weakness and fear and with much trembling, mindful of the great and awesome nature of the work in which he was engaged. The sense in which we are to work out our salvation in fear and trembling is twofold. First, the Greek verb rendered work out means to continually work to bring something to completion or fruition. We do this by actively pursuing obedience in the process of sanctification. Paul further describes himself as straining and pressing on toward the goal of Christ-likeness. Second, the trembling he experiences is the attitude Christians are to have in pursuing this goal. Do you not have any fear of the Lord? A healthy fear of offending God through disobedience, and an awe and respect for his majesty and holiness. Trembling can also refer to shaking due to weakness, but this is a weakness of higher purpose, one which brings us to a state of dependency on God. Obedience and submission to the God we revere and respect is our reasonable service and brings great joy. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Sounds good to me. We work out our salvation by going to the very source of our salvation, the Word of God, wherein we renew our hearts and minds, coming into his presence with a spirit of reverence and awe. That answers the question, what does it mean to work out salvation with fear and trembling? Minsan pa, dakilang Ama, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Salamat po sa bagong taon. Panginoon, noong 2024, inaalala namin ang iyong mga kabutihan, katapatan, kaya nandito po kami sa iyong harapan. At patuloy na sumasamba, dumadakila sa isang Diyos makapangyarihan sa lahat. Hayaan niyo po, Panginoon, sa taong ito, Panginoon, kami magtumibay, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Kahabagan niyo po kami, tulungan niyo po kami na iyong biyaya upang sa gayon mapagtagumpayan namin ang lahat ng hamon sa taong ito, Panginoon, hanggang naghihintay kami sa iyong pagbabalik. Hayaan niyo po, Panginoon, aming mga puso'y lagi nag-aalab, Panginoon,
at naghihintay, Panginoon, sa iyong pagbabalik. At habang naghihintay po kami, mapag-inam namin ang paglilingkod sa iyong pangalan, Panginoon, sa pamagitan, Panginoon, ng mga kapatiran, paglilingkod ng bawat ministry na ipinagkatiwala niyo po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa takbuhin. Salamat po, isinali niyo po kami, Panginoon, sa takbuhin ito, sa karera ng pagiging Kristiyano, Panginoon. At nalalaman po namin, ito po, Panginoon, ay puro pagtatagumpay, sapagkat ikaw ang nagtagumpay para sa amin. Salamat po, nauna ka na po, Panginoon. Hinihintay niyo po kami, Panginoon, na abutin namin ang tagumpay ayon, Panginoon, sa pinagkatiwala niyo po sa amin. At salamat po na marami, di pa man po namin narinig ang tinig niyo po, Panginoon, yung salita, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, mangusap ka na po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, yung banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat andito na naman po, Panginoon, mga kapatiran at may kagalakan. Alam po namin, Panginoon, ang kagalakang ito ay patuloy mong pupunuin at kapayapaan at kapahingan na nagmumula sa iyong mga salita. At salamat din po at dinadalangin po namin, may pagkakataon kami manalangin sa mga kapatiran po namin na namimighati. Lingapin niyo po sila. Ang mga may sakit karamdaman, ibangon niyo po sila, Panginoon, sa banig ng karamdaman, Panginoon, upang manumbalik, Panginoon, na may lakas, Panginoon, at nagpapatotoo at nagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa bawat pagsubok, pinagpapasalamat po namin ito. Nagagalak po kami, Panginoon, kung dumaranas kami ng iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat ito'y umuuri sa amin kung sino po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat po sa dalisay na ibinigay niyo po sa amin na buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong buhay, Panginoon. Pinupuri ka na po namin. Hayaan niyo po, Panginoon, ang araw na ito, may deklara namin, Panginoon, ito'y araw mo at araw-araw ay lagi niyo pong araw, Panginoon. At walang matira sa aming karangalan, kundi sa iyo maibalik ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdakila sa isang Diyos, sa aming Panginoon Jesucristo na tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Makaupo na po tayo. Uli, marami na po tayong napapainggan na mga bati ng Happy New Year. Meron pa isang salita, ano ba? Prosperous New Year. 'Di ba? Blessed New Year, Happy New Year, 'di ba? Yung abundance of God's grace, 'di ba? This year. At yun ang narinig natin sa iba natin mga kapatiran. At nagpapasalamat tayo sapagkat ang lahat ng blessing ay galing sa Diyos. Ito ay binuo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na tayo mangangailangan pa. Okay, punta na po tayo sa ating aralin. At sa pagkakataong ito, dahil tayo ay bagong taon, unang linggo, at magko-communion po tayo. Okay, ang tema po natin, kapatid, pakilagay po dyan, ay yung anak ko pala. Panalangin natin patuloy si Brother EJ. Pakibasa nga po natin itong pinaka-tema po natin sa linggo pong ito. Basahin po natin, go. Amen. Okay. Ibig sabihin, tahakin, may landasin tayong dapat puntahan. Ang mga Kristiyano, makinig kayo mabuti, merong inilagay ang Panginoon para mapuntahan natin yung tagumpay. Kasi siya, naglandas na po siya eh. Nagtagumpay na po siya eh. Kailangan lang natin sundan yon. Merong guide sa atin at guidelines para tayo ay maitama yung ating mga paglilingkod. Sabi niyo po, paglilingkod. Ito po ay isang pamamaraan para maging busy tayo. Kasi bakit? Ang takbo ng mundo, maraming naghahatak sa atin. Nakita ko yung ni Kuya Fred kanina, na patotoo niya. Meron tayong vision, di ba? May vision siya na puntahan niya yung lugar. Pero maraming umaagaw para hindi siya makarating doon. Ngayon, dahil sa binasa ni Kuya Fred kanina, pupuntahan po natin yon na tayo'y kasama sa takbuhan. Kasali po tayo. Lahat ng Kristiyano kasali sa takbuhin. Amen. At yung iba, sa pangmundo, isa lang nagtatagumpay. Pero lahat tayo magtatagumpay. Sabi niya ron, kasi tayo isinama ng Panginoon sa karera. Ibig sabihin, maging isang Kristiyano tayo. Ang pagiging isang Kristiyano ay isang karera.
isang takbuhin para mapuntahan natin ang tunay na katagumpay. Minsan, di ba, nag-iisip tayo, siguro itong nakaraang taon, meron pa bang dito nagsasabi na New Year's resolution ba yon? Meron pa bang nagaganon? Alam niyo po ba, ito, makinig kayo mabuti, mahalaga po itong salitang ito na aking babanggitin. Yung tanong na paano nga ba na papuntahan ko, yung lalandasin ko, yung tatahakin ko yung tungo ng tagumpay na inaabot sa atin ng Panginoon. Kung saan ito sa pamagitan ng pangitain. Sabihin niyo po pangitain. Ito pag-aaral natin, ito yung nagsimula sa pangitain. Ngayon, makinig kayo mabuti, hindi po pwedeng tumakbo ka doon na wala kang pupuntahan. Hello? Kailangan alam mo yung goal. Ang bawat Kristiyano merong vision. Sabi niyo po vision. Dapat visionero tayo. Ano ibig sabihin ng vision? Ang vision, unang vision na tatlong bagay lang po yan, pero hindi ko po mas ahabaan po ito. Yung vision of the mind. Sabi niyo po vision of the mind. Pag sinabing vision of the mind, tatlo lamang po ito. Vision of the mind, ibig sabihin sumagi lang sa isip natin. Kaya nagkaroon ka ng vision. Hello. Ito ang gagawin ko, gaya ng sinabi ni Brother Fred kanina. Ibibigay ko itong resibo doon sa kumpanya. Ano yon? Nag-flash sa isip niya. Nag-flash sa mind niya. Ang tawag po dyan ay vision of the mind. Ngayon, iba po sa Kristiyano. Pero meron pong sinasabing pangalawa na open vision. Sabihin niyo po open vision. Po pwedeng ito'y dreams. Po pwedeng ito'y nakita mo ito sa panaginip. Open talaga siya kasi dahil sa kahimbingan mo ay nagpakita na meron po pwedeng mangyari. Hello, minsan nga 'di ba sa panaginip parang may nakita kang baha, 'di ba? May nangyari ang baha ilang araw lang, 'di ba? Ang tawag po doon open vision na pinapahayag ng Panginoon sa iyo, hindi man ikaw kinakausap. Pangatlo, bilang uli, yung sinasabi na transvision. Pag sinabing transvision, makinig kayo mabuti, ito po'y tumutukoy parang gising ka na parang tulog ka. Yung nawalan ka lang ulirat. Gaya ni Apostle Paul. Diba? Di po ba? Parang doon mismo kinausap siya ng Panginoon. Kahit nananalangin siya. Gising siya eh. Nananalangin siya eh. Nasa rooftop po siya eh. Kinausap siya ng Panginoon. Parang binura sa isip niya yung pananalangin niya dahil kinausap na siya ng Panginoon. Tawag po dyan yung transvision. Pag sinabing transvision, ito po yung parang nawalan ka ng malay pero sa loob mo, kinakausap ka na pala ng Panginoon. Ganito po ang nangyari sa mga propeta at apostol para nagsulat sila. Alam niyo po yon? Ganoon po yung nangyari sa kanila. Kaya sila, parang isip nila, gumagana dahil sa salita ng Panginoon, nag-uudyok ng banal na Espiritu para magsulat. So, yun ang napakahalaga. Ito po yung dapat nating mapuntahan. Dapat alam natin yung vision natin. Bawat Kristiyano, ang punta ay saan? Buhay na walang hanggan. Pero merong ginagamit ang Panginoon, pamamaraan ng Panginoon para gamitin tayo, para hindi tayo maging abala tayo papunta doon. Amen. Maging tayo, parang focus tayo. Sabihin niyo po focus. Focus doon tayo sa buhay na walang hanggan para hindi tayo madaya ng mundo. Sabi ni Brother Fred kanina, kasi sayang, ang liit lang ng bayad, ayoko nito. Pero ang vision niya, papunta doon sana eh. Diba? Hindi niya nagawa kasi maraming humahadlang. Ano lang yun na sumagi na sa isip niya. Pero ito sinasabi natin, hindi lamang ito sumasagi sa isip natin, kundi ito'y aral na nanggaling sa atin, papunta tayo sa Panginoon, papalitan ng katawan natin. Amen. Ng glorified body. Ngayon, puntahan po natin ang ating text. Philippians chapter 3, verse 12 to 16. Babasahin po natin, kapatid. Meron po ba tayong nakalagay yan? Okay, verse 12. Parang maliit ata. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Verse 13, babasahin po muna natin. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, parang inuulit niya, dadapat isang bagay ang ginagawa ko. Take notice this, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Verse 14, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos
na kay Kristo Jesus. Wow. Verse 15, kaya nga kung ilan tayong mga sakdal ay nag-iisip ng gayon at kung sa anumang mga kakaiba kayo ng iniisip ay ipapahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Verse 16, last verse. Lamang ay magsilakad ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na mga salita. Pagpalain tayo ng Panginoon. Okay. Una, mahalaga ang vision, kaya niya nasabi ito, meron siyang nakita. Sa mga naunang verses, may gusto rin siyang mangyari sa kanya. Maranasan niya ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ. Kasi yun naman talaga inaasam-asam natin eh. Diba? Kasi dito, puro tayo hirap, puro tayo pag-iyak, puro tayo problema. Pero iyon, pag nakamtan niya yon, parang gustong-gusto niya na mangyari. Yun nakita niya. Kasi si Paul ay nakakita rin siya ng vision na nakakita siya sa ikatlong langit. Amen. Kaya hindi niya mabitawan ang kanyang ministeryo kasi bakit may vision. Amen. Okay, mahalaga po 'yon at napaka makapangyarihan ng vision para sa isang Kristiyano. Hello. Kasi hindi tayo yung nabasa ng kapatid natin kanina, hindi tayo sumusuntok lang sa hangin. Alam mo yung pupuntahan mo. Hello? Kasi si Lord ang nagbigay sa iyo nun eh. Hindi yung nagbabaka sakali ka, baka dito papunta ang Panginoon, o baka dito. May guide ang Panginoon sa atin na papag-aralan natin sa araw na ito. Okay, hindi po nakalagay diyan pero may danadaanan po ako na salita ng Panginoon tungkol sa vision. In Proverbs 29 verse 18, kailangan po kasi natin ng clear vision. Makinig po kayo mabuti for future. Where there is no vision, the people will perish. Pag ang tao ay walang vision, walang pananaw sa kinabukasan o hindi siya nakatingin doon sa hinaharap, makinig kayo mabuti, siya po ay sasama. Ngayon, tayo nakatingin kay Jesus Christ, tayo ay bubuti. Pabuti ng pabuti. Amen. Ito'y katunayan na ang vision ay napakahalaga kasi yung paglilingkod mo habang ginagawa mo to kasi nakatingin ka doon. Hello? Sa pagiging, binabanggit ko kanina at babanggitin ko ulit, sa pamamagitan na yung paglilingkod, abala ka sa Panginoon. Subukan mong iwanan ang iyong paglilingkod. Makinig kayo mabuti, anong mangyayari? Matatangay ka doon sa takbo ng mundo. Distraction po yun. Mahalaga po yun. Una, sa verse 12, punta na po natin, meron po akong unang points po dyan. Unang point po natin, yung una, basahin po natin. Go. Okay. Dahil may vision siya, makinig kayo mabuti, hindi siya kontento sa kanyang mga accomplishment. Apostle Paul, marami siyang ginawa na siya po ay nag-missionary, Ephesians, Philippians, Galatians, Thessalonians, bago siya nakulong. Sa pagkakataon po ito, itong sulat na ito na pinag-aaral natin, first imprisonment ni Apostle Paul. First time niya nakulong sa Roma. Pero meron na siyang 5 churches na napuntahan, na mission. Third missionary trip, siya po ay nakulong, ilang araw lang po nakulong na po siya. Pero 5 churches po ang kanyang napuntahan. In-establish niya na maayos ang doktrina nila. At habang nakulong siya, sinusulatan niya pa rin. Kasi napasyalan niya lang po yun, tinuruan niya ng personal. At nakulong siya, saka siya nagsulat. Para sa katibayan nila ng doktrina lalo. So makinig kayo mabuti, sapagkat ito parang marami na siyang accomplishment. Natatag niya na mga churches na iayos na. Pero etong verse na ito, sa verse 12, A to B, hindi siya kontento sa nagawa niya. Alam niyo po ba, pag may vision ka, hindi ka matatameme. Hindi, okay na yan. Sabihin niyo po, hindi okay na yan. Kasi dapat sabihin natin, sige pa. Sige pa.
Sugod. Sabi niyo po, sugod. Ang mga Kristiyano, laging pasugod. Hindi pa atras. Hindi pa tigil. Kaya nahihiramen. Ngayon, kung may vision ka sa taong ito, gawin mo. Isama mo ang Panginoon, baka sa iyo lang yan. Pero ang pinapakita rito, dapat sa Panginoon tayo nakatingin. Habang gumagawa tayo dito, alam natin babalik ang Panginoon. Ang maganda nga salita ay masabi sa atin ng Panginoon good and faithful servant. Amen? Come into the joy of your master. Ang sarap pakinggan nun. At sabi niya, hindi kontento sa mga nagawa niya, although marami na siyang na-establish, hindi siya na kontento. Verse 12 po, basahin na po natin para makita natin ang kagandahan nito. Meron kasi siyang clear vision, kaya siya nagpapatuloy siya hanggat nabubuhay. Sabi niyo po, hanggat nabubuhay. Tingnan po natin yung verse. Hanggat nabubuhay tayo, tuloy ang paglilingkod. Amen. Hanggat huminga, gano'n si Paul hanggat huminga, gagawin ko yung binigay sa akin ng Panginoon para makapaglingkod. Kahit ako'y nakakulong, si Paul nakakulong siya dito, nagsulat siya sa Pilipos, sa Pilipay. Nagsulat pa rin po siya, hindi nahadlangan ng mga bagay yung kanyang ministry. Hello? Yung sakit, hapdi doon na maparusahan ka, ipakaw ang leg mo, kamay mo, paa mo. Pag pinakawalan ka, magsusulat ka, tanggalin sa kamay mo, makapagsusulat ka kasi may mahaba rin naman yung ano nun Nakapagsulat pa siya. Yung ministry niya hindi napabayaan. Anak, pakilagay nga yung verse natin. Ay, sorry po, Deacon. Yung verse 12 po. Tingnan po natin yung sinasabi sa verse 12. Mahalaga po yan. Hindi sa ako'y nagtamo na. Nagtamo na. Dahil meron na siyang natamong kumbaga sa may tagumpay na siya Yung ministry, pinagkatiwala na paano sa kanya, 5 na na-establish sa church. Ngayon, sabi niya, ako'y lubos na. Hindi ako kontento. Wala ito. Kahit nakakulong ako, hindi ako makokontento hanggat di ko nagagawa pa rin yung tungkulin ko bilang isang minister ng Ebanghelyo ng Panginoon. Napakaganda na ugali ni Apostle Paul. At ito'y reflection sa atin. Bilang isang mananampalataya, baka sabihin natin, apostol yan Kaya kailangan niyang gawin yan. Hindi po kahit anong ministering meron po tayo, dapat hindi tayo nagpapabaya. Hindi tayo makontento. Kaya nilagay natin kanina, hindi siya nakokontento. Hindi sa ako ay nagtamo na. Nakakulong nga ako nito. Ibig sabihin, tapos na ba yung paglilingkod ko? Hindi pa. Maglilingkod pa rin ako. O nalubos na. O ibig sabihin, kompleto na yung ginawa paglilingkod ko. Kasi bakit? Nabubuhay pa ako Kailangan ko pang maglingkod. Hello? Dapat masabi na sa ating sarili, ano man ang ministry meron tayo, dapat nakapaglilingkod tayo. Minsan, dapat doon even sa worst ng buhay. Si Paul nasa worst ng buhay. Hindi niya alam kung siya bibitayan, kaya nasabi niya sa Philippians chapter 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Diba? Kasi first time na nakuling, ang hirap ng palo. Hagupit. Akala niya titigukin na siya. Pero ang pananampalataya niya, for me to live is Christ and to die is gain. Gagawa pa rin ako. May pakinabang pa rin ako. Bakit? Kahit ako'y nakakulong, papakinabangan pa rin ako ng Panginoon. Can I hear amen? Minsan dumalan tayo sa pagsubok. Hindi, tama na to. Dapat hindi tayo kontento. Sabi niyo po, hindi kontento. Ganon ang tinuturo sa atin para landasin natin ang Panginoon. Kasi hindi pa tapos yung takbo mo, anak Kasi nandiyan ka pa lang sa 1/4, papunta ka pa lang dito sa buhay na walang hanggan na ibibigay ko sa iyo. Ipinangako ko sa iyo, meron ka na, pero abutin mo. Kaya nahiramen. Yun yung ating dapat tignan, nakapokus tayo doon sa vision na ibinibigay sa atin ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Hindi, may buhay na walang hanggan na ako, petik-petik na ako. Bahala na kayo dyan, Lord. Bahala na kayo dyan. Hindi magandang kaisipan niyo. Ito, sinasabi niya sa A to B, sabi niya rito, hindi sa ako'y nagtamo na, lubos na. Unang points po yan. O yung accomplishment. Dapat itong salitang ito yung nagsasalita na sinasabi niya,
agresibo ang aking pananampalataya sa Panginoon na nagbigay sa akin ng tunay na pananampalataya. Sabi niyo po, aggressive. Aggressive faith. Kahit na siya'y nasa bilangguan, agresibo siya pa rin mangaral. Ibig sa bilangguan, nakapangaral siya. Hello? Ibig yung mga napuntahan niya lugar, dinala niya ulit na sulat. Amen. Wow, ang ganda ng kanyang ang ganda ng kanyang focus. Bakit niya ginagawa ito? Kasi meron siyang vision na napakaganda. Kaya nga nabanggit niya sa Korinto na sinasabi niya doon, hindi pa nakita ng mata o narinig ng tenga ang hinihanda ng Panginoon. Gusto niyang puntahan yon. Hello? At alam niya, higit ang walang hangganan di nakikita kaysa mga bagay na nakikita rito o situation. Amen. Hindi ito may pagpapalit, sabi niya, yung weight of glory na aking tatamuhin. Kaya malakas ang loob kong iwan ang toldang ito. Ano yun? Yung katawan niya, di bali mamatay siya sa pangangaral. Kasi alam niya yung walang hanggan na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. Wow, that's great faith. Amen. Dapat, kaya nga ang pamagat po natin, yung tahakin ang landas ng pagkatagumpay. Kasi nakita natin hanggang dulo ng buhay ni Apostle Paul, nagtagumpay po siya. Kaya nga nasabi niya kay Timothy, last na kanyang habilin I fought a good fight of faith. Sabi niyo po, good fight of faith. May pananampalatayang palso na ipagbaka sa laman at dugo. Pero yung mga tunay na Kristiyano nakipagbaka sa karakter. Kahit anong pagsubok, gagawin mo pa ba yung ministeryo mo? Amen? Para magtagumpay po tayo, gayahin po natin ang mga aral ng Panginoon at ginawa ito kay Apostle Paul. Nangyari sa buhay ni Apostle Paul. Okay, pangalawang point, mabilis lang naman po tayo. Pangalawa, basahin po natin. Go. Sabihin niyo po, determinado. Pag sinabing determinado, ano naiisip niyo? Harangan man ng sibat. Sabi nga sa mga manliligaw, di ba? Harangan man ng sibat. Sabi niya, go ako. Kahit yung tabak mo ay narayan, yung magulang, go ako. Pag Kristiyano na, pag meron nang pupuntahan doon, ako, nagpapatay na mga Kristiyano doon, ayoko doon, Lord. Binibitay ang Kristiyano doon Di ba? Pero sa pag-ibig, lalaban, sa sinisinta. Pero ano tinuturo dito? Bakit ginamit ko po itong salitang determinadong maglingkod? Sa worst case ni Apostle Paul, determinado siyang gawin. Ang tungkulin niya pa rin, hindi ako makapunta sa inyo, ang sulat ay darating sa inyo. Meron tayong mga kasabihan. Ano ang kasabihan natin? Pag gusto, kita mo, kung naglilingkod siya, gusto niya maglingkod Bakit? Papunta siya doon sa buhay na walang hanggan Anong ginawa niya? Gumawa ng paraan para siya ay makapaglingkod, makapag-minister. Ano kaya ang sakit na nararamdaman ni Apostle Paul? Ano kaya yung bigat na pasan ni Apostle Paul? Nakakulong ka. Ang hirap. Tayo, nakakagala tayo. Pwede tayo mag-minister kung saan-saan. Pero si Apostle Paul, nakakadena ang mga paa. Hirap sa pagtulog. Pero naiisip ang kingdom. Bakit niya naiisip? Nakapokus siya sa kingdom kay Lord. Nakatingin siya kay Jesus Christ. Imitate me as I imitate Christ. Kaya itong aral na ito, napakagandang pag-aralan. Determinadong maglingkod, sabi niyo po intentionally. Sinasadya. Kasi pwede kang tumakbo, tumigil ka, hindi mo sadyain makarating doon sa finish line. Hello?
Pero siya, intensyon niya kasi makarating eh. Si Brother Fred, sinasabi niya, intensyon na sana yung kaso nga lang, yung umaagaw, natangay siya doon. Diba? Hello? Kasi bakit? May vision kayo. Halimbawa, gusto mo maging doktor, makinig kayo mabuti example, gusto mo maging doktor, hindi ba't mag-aaral ka ng medicina ba yan? Medicina, di ba? Di ba? First year pala tumigil ka na, may pera ka naman. Tingin mo ba maging doktor ka? Hindi, bakit napunta ka doon sa mga ibang alalahanin? Hello? Kasi ang mga Kristiyano, sadyang inilagay ng Diyos sa isang lugar, sa mundo, makinig kayo mabuti, tinanim tayo ng Panginoon dito dahil ang kaaway ay nagtanim din. Na po pwedeng dumaya sa atin, oy, punta ka dito kapatid. O wag ka na, hayaan mo na yan. So, darating ka rin dyan. O nga, para maganda, natangay ka na. Nakalimutan mo na ang focus mo doon sa buhay na walang hanggan. Paminsan-minsan nakakalimutan. Diba? Pero ano sinasabi dito ni Apostle Paul at tinuturo sa atin ng Biblia? Dapat determinado tayo doon sa pupuntahan natin. Ano yon? Maglingkod tayo kasi pagtapos na yung pinagagawa ng Panginoon sa atin, kukunin niya na tayo eh. Hello? Verse 12, E to D. Kaya may kaduktong po yan. Basahin po natin, mga kapatid. Determinadong maglingkod, intentionally, yung salitang nagpapatuloy. Sabi niyo po, nagpapatuloy. Pag sinabing, sabi niya, hindi ako yung nagtamo na o lubos na, kundi nagpapatuloy. Pag sinabi nagpapatuloy, intention niyang pumunta. Hello? Intention niyang gawin yung ministry niya. Kasi po, pwede mong iwanan eh. Pero siya nagpapatuloy. Sabi niya, kundi nagpapatuloy ako, kahit ako'y nakakulong, nagpapatuloy ako. Nagkaroon ako ng nakila, hindi ko napapuntahan yung mga ganon, yung lugar na ganon. Hindi ko na mapupuntahan, magpapatuloy pa rin ako kahit di ako makarating. Pero ito, gagamitin ng Panginoon ang sulat na ito. Doon siya pinuspos ng Panginoon lalo, kaya nakapagsulat siya eh. Hello? Alam niyo ba, pag kayo nagpapagamit sa Panginoon, lalo kang pupuspusin kahit sa worst ng buhay mo. Hello? Napag-aralan natin nakaraan, work is worship. Di ba? Di ba? Sasabihin ko sa inyo ngayon, ministry is worship. Kasi yung faith nandun eh. Para mapagtagumpayan mo yung ministry na yan, marami kang dadaanan, pero tinitiyak ko po sa iyo, nalulugod ang Panginoon sa iyo. Sa atin, na yung pinagkatiwala niya sa atin, ginagamit natin. Amen po ba? Okay, sana po nakaka-catch up nyo po yung aking laman ng sinasabi sa inyo at ang salita ng Panginoon. Ito'y interpreted ng Bible. Ito'y alam natin na nangyari kay Apostle Paul. At dito sa verse, yung kundi nagpapatuloy ako, yung salitang ito ay intention niyang sinasadya niyang magawa ang kanyang tungkulin. Sabi niyo po, intention niyang magawa ang tungkulin. Halimbawa, tungkulin mong gawin ito. Halimbawa, ako, tungkulin kong gawin ito. Di bali, nandiyan naman si pastor eh. Pwede ba yun? Pwede. Pero ano kaya yun? Linggo, mangangaral ako. Naku, wala si pastor. Saan kaya nagpunta? Hindi ko kasi intensyon na magturo. Hello? Papunta doon kasi ako dapat sa Panginoon. Nawala ang focus ko sa Panginoon. Dapat intentionally natin ginagawa ang tungkulin natin sa Panginoon. Una, sa pamilya. Meron pangangailangan ng ating pamilya, number 1 po sila. Intention natin na gamitin tayo ng Panginoon sa ating pamilya. I-provide natin ang kanilang pangangailangan. Una, spiritual. Bakit? Kristiyano na tayo eh. Hello? Amen. Ang nabubuhay sa salita ay mabubuhay nga. Sabi niya po dito, intention po ito na dapat gawin natin, kaya determinadong maglingkod. Sabi niya kasi ito ang kanyang laman ng isip
na parang isip mo parang hindi sigurado, pero alam niya na andun pa yon sa bungad. Basahin natin. Baka sakaling maabot ko yaong inaabot naman sa akin ni Kristo Jesus, even doon sa kulungan siya. Baka doon na siya mawala Baka doon na siya kunin ng Panginoon Baka sakali, kaya ginagawa kong magsulat pa, baka sakaling maabot ko na sa panahong ito. O hindi na ako makalaya. Ano yun? Yung maranasan ang dakilang pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ. O maaaring dumating na ang Panginoon. Ma-rapture na ako. See? Nakita mo yung isip? Hindi po sinasabi rito yung negative thoughts ni Apostle Paul. Ito'y baka sakaling ngayon na nga sa panahon nito, dahil ako'y nakakulong na sa hirap ng aking dinadanas. Kaya siya nagpapatuloy kasi alam niya, baka mamaya dumating si Jesus Christ. Baka sakaling, sabi niya, baka sakaling maabot ko ang ikinaabot sa akin ni Kristo na ipinangako niya sa aking katawang hindi na masisira. Hindi po negative po ito. Hindi siya nagbabaka sakali. Dahil alam niya yung faith na ibinigay sa kanya Panginoon at alam niya siya'y apostol at mangyayari ito sa lahat ng tao. Kaya sinasabi niya rito, ito'y sinasabi, baka sakaling ito na ang aking hangganan ng paglilingkod, bakit hindi ko gagawin ang aking paglilingkod? Gagawin ko ito. Talagang titiyakin ko, sasadyain ko itong makarating hanggat di pa ako kinukuha ng Panginoon. Gagawa at gagawa ko sa ubasan ng Panginoon. Kasi ako'y tinawag sa mga intil, meron pang mga di pa nadala ng sulat, gagawan ko ng sulat. Hello? Amen. Ang ganda ng puso at determinasyon ni Apostle Paul. Kaya nga, yung tahakin ang landas tungo sa tagumpay, dapat lagi tayong nakatingin doon sa ating Master. Amen. Wala lang tayo pamasahe, wala na. Hindi na nakapag-pray. Nagalit na kay Lord kasi wala pa pamasahe, Lord Diba? Ang mga apostol, walang sakit-sakit yan. Bakit naglilingkod yan? Hello? To the point, napapatay na sila, naglilingkod pa rin. Kaya yung mga ginawa nila, umaalingaw sa langit. Yung gawang pinagawa sa kanila ng Panginoon. Accomplishment nila, tapos sila na maayos. Tama. Can I hear amen? Maraming Kristiyano nagpapabanjing-banjing. Sabi niyo po, pabanjing-banjing. Ginamit sa salitang ito, ginagamit ni Papa ito Kumbaga sa ano daw, sabi ni Papa, rocking chair. Minsan sa Panginoon, minsan sa hindi. Minsan naglilingkod, minsan ayaw. Christian na ano yung tawag doon, Papa? Christian na rocking chair. Hindi ganon. Isa lang ang dapat natin paglingkuran ang Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, bigyan natin ng karangalan ng Panginoon. Mapunta man tayo sa school, bigyan natin ng karangalan ng Panginoon. Maglingkod ka doon. Ng tapat na puso. Kahit saan tayong lugar, pwede tayong maglingkod. Amen. Open opportunity sa lahat. Tayo nga, walang tanikala Pero si Paul, parang walang tanikala. Parang malayang-malaya. Amen. Alam niyo po ba, pag ginagawa mo ang ministry mo, kahit nasa panahon ka nakagipitan, pagbagsak na tingin sa'yo ng pagkatao mo, parang pag nakulong ka na sa panahon na yun, para kang para kang wala ka ng pag-asa Alam niyo ba, yan po ang tunay na kapayapaan? Pag ikay naglilingkod, ginagawa mo yung ministry mo. Specifically, meron tayong ministry bawat isa sa atin. Hindi ka maraming ministry. Isa lang ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Si Jesus Christ, yung fivefold ministry, meron siya yun. Kaya nga may ilan na gagawing pastol, propeta, diba? Guro, teacher, guro, evangelista, at pastor, diba? Amen. At iba-iba rin ang kasanayan na binigay ng Panginoon sa atin. Magkakaroon tayo ng tunay na rest. Kapayapaan din po pag ginagawa mo yung ministry mo. Pero minsan, wag mong gawin. Parang kulang. Naranasan niyo po yun? I don't know. Okay, tuloy po natin. In 1 Corinthians chapter 9, dito na po ang binasa ng ating kapatid. 1 Corinthians chapter 9 verse 23. Ito po ang sabi,
At ginagawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo. Ang Korinto ay, ito po'y nag-first missionary trip siya, and to the second missionary, dinaan-daanan niya po itong Korinto. At ito'y ginamit natin sapagkat ito'y natatag na church din po ito, mga taga-Korinto. At ito'y nakulong siya, parang kinokot ko rin po ito kasi ito'y kanyang pinuntahan na. At sabi niya rito, ginagawa ko ang lahat ng bagay dahil sa Ebanghelyo. Sabi niya po, ginagawa. Pag sinabing ginagawa ang lahat ng bagay dahil sa Ebanghelyo, ito po'y nagsasalita sa isang salitang point number 2, determinado. Sabi niyo po, determinado. Pagka determinado ka, gagawin mo ang lahat ng bagay dahil sa Ebanghelyo. Ngayon, sabi mo, siya yan, pastor, kasi siya talaga yung apostol, tagapangaral. Hindi po ako tagapangaral, pastor eh. Suportahan mo ang Ebanghelyo, isa ka na sa tagapangaral. Hello? Yung mag-send ka nga lang ng teaching, gaya na ginagawa ng kapatid natin eh. Ikaw na'y kaparte doon sa Ebanghelyo kahit hindi ikaw ang nangaral. Amen po ba? Ano yon? Ginagawa mo rin ang lahat ng bagay para makasama ka sa Ebanghelyo. Amen. Na itinuturo sila pastor, sinaya sila sa mga family nila, di ba pastor? Kahit di si pastor nagtuturo. Ano yun? Kasi kabahagi siya sa pangangaral ng Ebanghelyo. How about us? Sana ganoon tayo, determinado tayo. Upang ako'y makasamang saan? Makabahagi. Ano ibig sabihin ng makabahagi? Hindi ba't nag-communion tayo, mag-communion tayo mamaya? Alam niyo po ba, pag yung tinapay, kinain natin, saan na nakabahagi? Sistema ng katawan natin, di ba? Pumasok na sa loob, ano? Ngayon, pag ikaw talaga ay born again, bahagi ka ng pangangaral. Hello? Bakit? Nagsimula sa iyo ang Ebanghelyo na pakinggan mo, nabuksan ka ng pangangaral, anong move mo? Ano yung gagawin mo? Hindi ka ba man lamang magpakatotoo sa mga kamag-anak mo, sa barkada mo, sa kaeskwela mo, ng mga good things na ginawa sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Kahit di ka mangaral, sabihin mo na yung experience mo sa Panginoon, sapat na yon para makabahagi ka saan? Sa Ebanghelyong tinanggap mo sa Panginoon. Amen? Kasi baka sabihin mo, di ba sabi mo pastor meron talaga tagapangaral, isa lang binibigyan diyan ng ano, di ba? Hindi lahat tagapangaral, hindi lahat pastor, di ba? Oh, tama 'yon. Kaya nga pero makabahagi ka sa pamamaraan, even sa pananalapi. Hello. Hello. Pwedeng gamitin ng Panginoon niya para makapag-mission. Para makatulong sa mga nangangailangan. Hello. Kabahagi ka na sa Ebanghelyo. Can I hear amen? Mahalaga po yun. At ang sabi niya dyan, makabahagi nito. Okay, verse 13, punta na po tayo kapatid doon sa Philippians chapter 3, verse 13. A to C, ito po'y connected, ito po'y konektado doon sa verse 12, sa mga nauna yung AB. Inulit niya po ang katagang at salitang ito na binanggit niya sa verse 12, binanggit niya rin po dito, na sinabi sa verse 12, hindi ako sinagtamo na o nakaabot na, di ba? Eto naman, inulit niya, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Inuulit niya kasi gusto niyang itatak maaari sa kanya sinulatan at dahil ito ang mind niya, kinukulit niya na maging determinado siya sa sarili niya at gusto niya iparating ito ng intentionally sa sinusulatan niya na dapat yung mag-come up yung mind nila, mabuksan ang isip nila na kahit ganun ang katayuan niya, yung church na kanya sinulatan ay maging pursigido, na maging makabahagi. Saan? Sa Ebanghelyong natutunan nila. Amen? Nakita niyo po yung ganda ng ginawa ng sulat na ito. Even right now sa atin, sa panahon ito. At sabi niya rito, dadapat isang bagay ang ginagawa ko. Sabi niya po, isang bagay ang ginagawa ko. Pag sinabing isang bagay ang ginagawa ko, yung determinado siya, una, hindi siya kontento sa ginagawa niya. Pangalawa, determinado siya na under po ito, na maglingkod siya intentionally, anuman buhay niya, anuman kahinat na nito.
At sinasabi ito, dalawang bagay. Una, ano ang ginagawa niya? Para meron tayong idea sa ating paglilingkod. Ano yung dapat niyang gawin sa kanyang buhay at sa atin din sa panahong ito? Una, naandyan po yan, under po yan, nililimot ang, ano daw po? Nakaraan. Alam niyo po ba, pagka tayo'y gustong tumahak sa landas tungo sa tagumpay, pag ikay lumalaban ng karera, hindi mo tinitignan yung likuran, yung accomplishment mo. O kaya, yung dati mong buhay. O kaya yung dating sitwasyon mo. Sana, hindi na lang ako naging ganito. Kasi nung nakaraan, ang ganda-ganda. Material lang yan. Ibang spiritual. Amen. Si Apostle Paul, marami siyang, ang sabi sa mga naunang verses, inari kong kalugihan ng lahat. Kaya nililimot niya yun kasi pagbabalikan niya yun, babasahin po natin mamaya, sinasabi po rito sa 13D, sige po kapatid, ano niyo po ulit. Yung isang bagay ang ginagawa ko, pero dalawa ang gusto niya iparating. Isang bagay ang ginagawa ko, yung hindi dahil inabot ko na, dapat isang bagay ang ginagawa ko. Una, nililimot ang mga bagay sa likuran. Pangalawa, tinutungo ang bagay sa hinaharap. So, dalawa po yan, pero doon pa lang po tayo sa nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Ano ba ang buhay ni Apostle Paul? Kasi itong sinasabi niya, itong yung ginagawa ko, ito'y epektibong pamamaraan para makarating sa goal. Dapat meron tayong tactics, pamamaraan. Sa bawat labanan, sa bawat takbuhin, meron ka pamamaraan para makarating ka doon. Una, kanina, nagpapatuloy, di ba? Sinabi doon. At dito, para makarating ng goal, kailangan nakapokus tayo. Ang sabi, nililimot ang mga nasa likuran. Puntahan po natin verse 7, Deacon, sa verse 7 to 9. Iatras lang po natin ng konti. Kaya niya nasabi ang mga bagay nito sa likuran kasi meron siyang nakaraan na ayaw niyang balikang isipin. Ano yon? Kasi dapat contextual po tayo para makita natin ang mind ng Scripture, para mapuntahan natin ang meaning ng gusto niya iparating sa church. Ang sabi niya, verse 7 to 9, okay, meron po ba tayo? Ang sabi po dyan, sige, pagka habol na lang po, sabi niyan, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan. Ibig sabihin, may pakinabang siya dun eh. Pero inaali niyang walang bagay yon. Lugi siya doon, bankrupt siya doon sa mga bagay niyo. Kung titignan niya yon, nililimot niya na yun eh. Kung titignan niya yon, hindi siya makapagpapatuloy kasi nakakulong siya. Kasi ang tendency, pag nakakulong ka, nasa hirap ka ng buhay, makinig kayo mabuti, anong tendency na may isip mo? Buti pa nung nandun ako, hindi pa ako Kristiyano. Kasi may tendency po talaga yon. At ang sabi niya rito, inari kong, sa aking pakinabang, inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Kasi itinrade niya na yun yung mga bagay na nasa likuran kay Jesus Christ. Kasi si Paul talagang kilalang kilala sa pagtuliksa kasi doon siya yumayaman. Hello? Pag napaparusahan ng mga nangaral kay Jesus Christ, yung hindi pa niya na-encounter si Jesus Christ, doon siya sumasagana. Ano yun? Isa pa, siya'y mahusay sa kautusan sa context na ito. Kung sa mga Hudyo, ako'y Hudyo. Kung Pariseyo sa pagsunod, ako'y Pariseyo. Pero sabi niya, inari kong kalugihan. Kung titignan ko yun, nililimot ko na yun eh. Kaya sabi niya, payo niya, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Dahil itong verse 7 to 9, nandun po yun, na gusto niyang iwanan. At ang sabi niya sa verse 8, o nga at lahat ng bagay na inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo. Alam niyo po ba, pag ginagawa niyo yung ministry niyo o ministry natin, lalo nating nakikita at nakikilala ang Panginoon. Kasi bakit? To the more na tayo naglilingkod, to the more din po na nagpapakita siya sa atin ng magagandang bagay na kagaling-galingan para makilala natin yung kanyang kaisipan at ang kanyang karakter. Kasi marami tayong may encounter eh.
Hello? Pero pag nakapokus tayo sa Panginoon, ano mangyayari? Walang bagay ang mga bagay na parang mahirap. Wala yung bagay na yan. Kumbaga sa walang dating. Bakit? Ito kagaling-galingan si Jesus Christ. Amen. Yung ministry bigay sa akin, gagawin ko yon. At ang sabi niya rito, alang-alang sa kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay ay inari kong sukal. Sabi niyo po, sukal. Parang dayami lang yan, yung mga karangalan na yan, yung mga anong yan. Walang silbi yan kumpara doon kay Jesus Christ na may taglay na buhay na walang hanggang ibibigay sa akin. Amen. Gusto niyo po ba magtagumpay? Sa buhay na hamon ng daigdig na ito, sa buong taong ito, mag-focus tayo kay Jesus Christ. Tumingin tayo kay Jesus Christ. At ang sabi niya, upang tamuhin ko si Kristo. Kaya binanggit niya ng verse 12, maabot, baka sakaling maabot ko na sa time na ito, sa aking pagkakakulong. At dito, sinasabi niya pa rin po dito, verse 10, walang pinanghihinayangan. Sabi niya po, walang pinanghihinayangan. Si Apostle Paul, walang pinanghihinayangan. Isang salita na extend ko lang po ng konti, kahit 5 minutes kapatid. At ang sabi po, naalala ko lang po, na parang sinasabi na hindi siya nanghihinayang. Nilagay ko rin po kasi, parang nag-note lang po ako kagabi, sa kanyang iniwan, si Apostle Paul. Alam niyo po ba si Lot, yung asawa niya, ira-rapture na sila, di ba? Yun yung salita, parang senaryo yun na gagawin ng Panginoon in future sa rapture. Yung inalis sila doon sa parusang ibabagsak ng Diyos. Alam niyo po ba yung asawa ni Lot? Dahil napakarangya ng buhay nila. Ang Sodoma at Gomorrah ay gugunawin na ng apoy eh. Di ba? Inalis sila doon si Lot. Di ba? Nung inalis sila, anong ginawa ng asawa ni Lot? Lumingon. Hindi niya malimutan yung bagay. Kumpara doon sa kaligtasang pupuntahan nila at kasaganaan. Hello? Hindi naman sila inalis doon para sa walang halaga. Dadalhin sila sa pinakamainam na lugar. Alam niyo pa ang lugar ng tayong mga Kristiyano ay lugar sa presensya ng Panginoon magpasawalang hanggan? Ipagpapalit ba natin yung mga bagay sa likuran? Hello? Maraming nag-abogado, naging lingkod ng Panginoon, iniwan ang karir ng buhay. Si Moises, iniwan niya ang kaharian, alang-alang sa ebanghelyong itinuturo ng Panginoon para sa mga Israelita. Iniwanan yung kaharian. Nilimot niya yon. Kasi sabi doon, nakita niya yung mga bagay sa hinaharap. Amen. Vision. Amen. Karangya-rangya sa Egypt ang pinakamasaganang lugar nung panahon ngayon sa buong mundo. Pero bakit niya nakalimutan yan? Dahil may paglilingkod na pinagagawa ang Panginoon sa kanya. At ang sabi, meron pa po akong isa pang salita, isang salita, yung para bagang hindi makamove on. Di ba? Di ba? Parang hindi makamove on eh. Ano ibig sabihin nun? Ako, pangarap ko sa buhay, sundalo ako eh. Kaya yung mga C80 na damit ng kapatid ko ni Kuya Ed, sinusuot ko yan eh. Napagkamalan pa nga ako sundalo dyan sa harap eh. Yung nagwe-waiting, hindi dumiretso eh. Natakot sila eh. Nung nakita ko, ay si Otil lang pala. Kala ko naman, mahuhuli na kami yung waiting. Ikaw lang pala yan, sabi sa akin ganyan. Oh. Yun ang pangarap ko. Pero, hindi nagkagayon. Ako'y naging sundalo ng Panginoon. Amen? Gayon din kayo. Di ba? Kasi dapat, ang yabang mo nun eh. May baril ka pa eh. Wala naman akong dalang baril nun. Naghanap nga ako ng laro, wala eh. Diba? Kasi pangarap natin yun eh. Kaya nga limutin mo yung mga bagay na yung pinangarap kasi kapalit noon. Kagaling-galingan na pupuntahan natin. Amen. Kaya ka magpapatuloy.
Bakit? Alam mo yung vision na pupuntahan mo. Amen. Tuloy po natin. Extend lang po ako ng konti. Pangalawa at huli. Ito po yung pangalawa, sinasabi ko po dito, yung nakatuon ang paningin sa hinaharap. Basahin natin. At tinutungo, pinupuntahan, o tinatahak ang landas. Tinatahak ang landas sa ating pamagat kanina. Tinatahak ang landas tungo sa tagumpay. Yung verse 13e na binabanggit niya na tinutungo ang mga bagay sa hinaharap. Yun yung ginagawa niya. Nililimot ang nakaraan. Nagpapatuloy siya. Hinaharap niya. Yung pupuntahan niya. Ang tawag ko dito, may katapangang harapin. Kahit nakakulong siya, ang tapang niya. Ang tapang niyang puntahan. Sige, iano niyo ako, okay lang, gagawa pa rin ako. Kinulong niya ako sa pangangaral, gagawa pa rin ako ng pangangaral. Ito, magsusulat pa rin ako. Bibitayin niyo ako, sige, magsusulat pa rin ako. Hindi pa naman ako binibitay, magsusulat pa ako. Kita niyo ang isip. Kaya siya nagtagumpay. Tingnan po natin. At nilagay ko po dito yung nakatuon sa ang paningin sa hinaharap. Sa 13e po yan. Ang example ko po yan, Luke chapter 9, kapatid. Tingnan po natin. Tatapusin ko na po dalawang yung points natin na. Okay, basahin po natin na sabay-sabay. Go. Karapat dapat ba sa kaharian ng langit yung palingon-lingon? You cannot serve two master. Hello? Kung si Jesus Christ ang master mo, hindi ka titingin sa iba para maging master. Hayaan mo doon ka nakapokus kay Jesus Christ. Amen? At ang sabi niya rito, hindi yung parang sinabi ng Panginoon na susunto, turo ng ating Panginoon to, walang taong naghahawak ng pang-araro at lumilingon sa likod at nakarapat dapat sa kaharian ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Subukan niyo mag-araro, lumingo sa likod, ang pangit ng hiwa ng lupa. Hindi pantay. Ano sasabihin ng may-ari ng bukid? Ang pangit na pagkakaararo mo. Paano? Naiwan mo yung matigas, hindi mo naararo. Pwede bang hasikan yan? Sesen mo ng kapa, di ba? Gayon din sa kaharian ng Panginoon, dapat tuwid tayo nakatingin sa goal. Kasi doon mo pipinisin eh. Di ba? Tatapusin mo yung goal na ang araro mo hanggang doon eh. Ngayon, pagka sale-salekan ka, ganun-ganun ka, ang pangit. Diba? Walang Kristiyano dapat ganun. Nakatingin sa kanyang ginagawa. Nakatingin sa kanyang tinatrabaho. Habang nakatingin siya doon. Amen po ba? Ako, nagtatricycle po ako eh. Ano yung goal ko? Gusto kong kumita, tatambay ba ako? Hello? Ang purpose ko, kaya ako babiyahe, pupunta ako kung saan may pasahero at ihahatid ko. Paano yung pasahero, saan pupunta? Pa Burgos, punta ako ng Balite. Magagalit yung aking pasahero, ganun din ang Panginoon. Amen po ba? Kailangan nakapokus tayo sa daan na napupuntahan natin. Kaya nga dito, tahakin ang landas tungo sa pagtatagumpay. Okay, tuloy po natin. Ito po ang advice bilang huli. Yung pangatlong verse, pangatlong points at pang-apat sa susunod na linggo po. Bilang huli at advice, may nilagay po ako to dito. Stay focus on the goal. Manatili po tayo nakapokus sa goal na pagiging isang Kristiyano natin. Kasi isang bagay, makinig mabuti, pag namasyal tayo sandali, baka pagdating ng time, makasanayan natin. Hello? Yung isang bagay na ginawa mo po, pwede maging kasanayan na yan. Once mo lang ginawa po, pwede maging dalawa. Ang sabi ng isang salita, kung may isa, may dalawa. Kung may pangalawa, may pangatlo. Ano ibig sabihin to? Huwag mo subukang hindi mag-focus kay Jesus Christ. Kasi bakit? Lalong babagal ang ministeryo mo. Ministeryo ng bawat isa sa atin. Can I hear amen? Stay focused on Jesus Christ. Truth about vision po ito, ihuhuli ko na lang po. Isang salita. What consumes your mind controls your life.
Kung ano ang laman ng isip mo, kokontrolin ang buhay mo. Kung may vision ka, yun ang kokontrol sa'yo, magiging maayos. Ngayon, kung ang vision mo ay nagbago, papunta na rin dito, yun na magdadirect ng buhay mo. Hello? Makapangyarihan ang isip. Pag ito'y natatakan ng vision na mula sa Panginoon, magpo-focus ka. Amen. Kaya nga kung ano ang nilalaman ng ating kaisipan, po pwede tayong kontrolin ito at makapangyarihan yon. Kaya lahat lagi may battle eh. Di ba? Pag merong po pwede masingitan eh. Pero pag nakapokus ka, hindi ka masisingitan. Pag tumatakbo ka, ibig sabihin, may nagtawag sa'yo, pre, inom na lang tayo, patay na. Tumatakbo ka sa takbuhan eh. Nakita mo yung barkada umiinom, sandali, shot muna ako. Patay na, makakapunta ba yun doon? Sa englot na yun, yung takbo nun, parang lasing-lasing yun. Amin po ba? Kaya nga sa ating mga context na babasahin pa sa mga susunod, ang nagsumasali sa takbuhan, nagpipigil sa sarili. Kasi may goal siya. Hello? Kaya nga, what consumes your mind controls your life. Napakahalaga po nun para sa mga Kristiyano. To God be all the glory.